A day in my life as a college student na walang pasok. Maaga pa nga lang after ko mag-almusal, nag-asikaso naman ako kasi pupunta kami sa school nung high school ako. Kaya habang naglalakad kami papunta sa kanto, bumili naman kami ng siomay. Wala pa nga alas 8 nang umalis kami kaya wala pang dumadaan na jeep sa tapat namin kaya kailangan pa pumunta sa kanto. Well, malapit lang naman kami sa kanto, mga 5 minutes lang siguro kung lalakarin. Umalis na din naman yung jeep and malapit lang naman kami sa school. Dati nga nilalakad lang namin yan pag uwian. Maya-maya pa nga lang, andito na din kami sa aking beloved alma mater. Sumama lang pala ako dyan kasi aasikasuhin niya yung card ng kapatid niya for transfer. Super na-miss ko nga dito. Sobrang nakakamiss maging high school. Kada nga may madadaanan kaming room, kinikwento ko yung mga ganap sa amin noon. Para talaga sa akin, ang pinakamasayang memories ko sa pagiging high school ay ang pagiging grade 9. Sayang nga lang kasi naabutan na kami ng pandemic noon and nag-lockdown. Kaya super na-miss ko yung mga circle of friends ko noon na ngayon ay may kanya-kanya na kaming goals sa life. Sobrang saya maging high school kaya kung pwede lang balik-balikan yung mga times na yun. May imagine mo dito sa hallway na to yung mga ingay nyo at yung mga kabaliwan. Guys, nananabagan po kami kay ma'am. Ano to, Rosco? Nasain ko. Guys, nagpe-fade na ang cutics ko. Look. Well, mag-cutics na lang ako before mag-enroll. Pumunta din pala ako dito sa senior high building which is dito din ako nag-aral. Hindi ko masyado na-feel yung pagiging senior high school kasi naabutan pa ako ng modular nung grade 11 kaya nag-face to face kami nung grade 12. Nung nakita ko nga na may mga matataas na nadamo at mga bulok na mga bulaklak na dito, naalala ko yung advisor namin nung grade 12. Ayaw niya kasi na may mga ganyan kaya pinapatanggal niya palagi sa amin. Maya-maya pa nga umulan na naman and before 10 umuwi na din kami kasi wala din yung ibang teacher and hindi daw pupunta yung iba. Pagka-uwi ko naman, nilaro ko muna itong pinsan ko na super cute kaso once a week lang umuwi dito. Sanay naman na ako magbantay ng bata kasi madami na akong kapatid and ako yung panganay. Kaso wag lang talagang tupakin at umiyak kasi hindi ko alam yung gagawin ko. Magna 9 months pa nga lang yan at gusto na din gumapang at napakaingay na din. Nung pinatulog na nga ni Chinchin at nakatulog din naman, nagluto naman ako ng ramen para sa kakainin ko for lunch. Ewan ko pero ito talaga yung masarap kainin kapag maulan. Hoy Mingming, ano yung black sa mukha mo? Sa'yo ka naman nagunas. Sa'yo ka naman nagunas. Ha? Isa'y kayo ba mapagunas si mama mo, ha? Ha? Mama niya talaga ang kaiba niyo. Guys, mag-video ako ng para sa PE namin. Kasi may ano pala ako, may kulang. Basta yung activity 1 kulang. Kasi siguro na-late kaya hindi ko nagawa. Basta RT naman. Tapos, ganito na lang yung suot ko. Kasi bakit? Kasi, dapat PE uniform. Kaso, hindi pala ba? Bakit? Ito na lang. Mag-exercise na ako kasi until 5 lang to. Bye-bye! Eto na naman nga ako, kung hindi magsasayaw para sa grades, mag-e-exercise naman. Sa PE subject pala namin to, kaya ganyan. Tinapos ko din naman kaagad yan para ma-edit ko na at may pasa. Pagtapos naman yan, naalala ko may labahin pa pala ko. And yung una kong binabad nilabhan na pala ni mama. Napakadami ko pang labahin kasi wala ako sa mood. Matagal nga din magpatuyo kasi hindi naman umiinit. Tinatamad pa ako pero kapag nasa mood naman ako, madami naman akong nilalabhan. Sa ngayon, dyan muna kayo kasi may sinusuot pa naman ako. Pagtingin ko naman nga sa kusina, bine-blender ng kapatid ko yung binalatan at binilad na buto ng kakao. Gagawin kasi ang chocolate tablea na napakasarap papakin pati na rin timplahin. Mahal nga daw yung kilo nito pero hindi naman kami bumibili kasi meron naman ditong tanim ng kakao. Nilalagyan nga din yan ng gatas at asukal para mas maging masarap. Napakasarap nga din yan. Natural na natural yung lasa kaya hindi nakakaumay. Dinurog-durog muna din pala yan bago ilagay sa blender para madaling mapino. Napakabango nga din yan habang ginagawa. Ito din yung peanut butter na ginagawa ni Lola pang business. Ang arte nga nitong kapatid ko, ayaw magpa-video pero alok ng alok sa akin mag-TikTok. Kada may matatapos nga na i-blend, pinapapak ng mga kapatid ko kaya parang hindi nadadagdagan. Dahil ayaw ko malamangan, pumapak din ako. Hey ka muna, gumawa pala nito si Lola kasi ipapadala niya sa Pasig sa mga tita at tito ko. Naalala ko may nabibili din pala nito sa tindahan yung tagpipiso. Kaso nga lang sa sobrang dry, aakalain mo na may halong kokwa. Naligo na din naman ako after kasi hapon na din. Yun lang naman ang ganap ko ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Hanggang dito na lang. Kung nakaabot ka dito sa last part, thank you so much for watching. See you on my next mini vlog.